Magandang gabi, Pilipinas. Bayan nagsampa na ng reklamong graft ang Public Works Department sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon laban sa mga ilang opisyal ng departamento at mga kontratista. Ayon kay Secretary Dizon, ipauubayan nila sa Independent Commission ang mas malawakang pagsisiyasat sa mga anomalya sa flood control projects. Nagpaliwanag din ang kalihim kung bakit hindi nakasama si Curly Discaya sa unang batch ng sinampahan ng reklamo. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Open and shut case ang mga ito. Ganito inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang unang batch ng mga kasong kriminal na inihain sa Office of the Ombudsman laban kina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Construction Section Chief JP Mendoza ng Bulacan 1st District Engineering Office dahil sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa Bulacan. Kasama rin sa kaso ang 17 pang opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office. Gayon din ang mga contractor na Sims Construction Trading, Wawaw Builders, St. Timothy Construction Corporation at IM Construction Corporation. Kabilang sa mga isinampang kaso ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification, RA 9184 o Government Procurement Reform Act, at RA 12009 o New Government Procurement Reform Act. Naniniwala kami na madaling i-establish ang probable cause at dahil doon mabilis na ma-file at mabilis din makakadesisyon ang ating mga korte. Ganun po kakampante ang ating mga abogado dahil sa klarong-klarong ebidensya na nandito sa complaints na ito. Kung mapatunayan nagkasala ang mga nasasangkot, posible silang maharap sa habang buhay na pagkakakulong. Nag-ugat ang mga reklamo matapos ang personal na pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong August 15, 2025 sa mga infrastructure projects sa Bulacan kasunod ng mga ulat sa sumbong sa Pangulo tungkol sa umunoy ghost project sa lalawigan. Bagamat may mga politikong idinadawit ang ilang kontraktor, may paglilinaw dito sa Secretary Dizon. Iiwan na po natin ang mas malawakang investigasyon sa Independent Commission. Tayo po ay nakafocus sa DPWH at sa mga kontratistang nakipagkontrata sa DPWH. Kapag nabuo na ang Independent Commission, ang DPWH ay magiging resource agency na magbibigay ng mga dokumento at testimonya na kailangan para sa mas malawak na investigasyon. Naniniwala sa Secretary Dizon na posibleng may mas malalaki pang personalidad ang dawit sa umano'y korupsyon kaya tuloy-tuloy ang pangangalap ng DPWH ng karagdagang ebidensya. Maliban sa pananagutan sa batas, layunin din ng DPWH na mabawi ang mga pondo sa mga ghost projects. Binabantayan na rin ng DPWH ang mga opisyal na nadadawit sa issue upang hindi sila makapanghimasok sa mga dokumento at investigasyon. Ipinaliwanag din ni Secretary Dizon na hiniling niyang maisama sa Immigration Lookout Bulletin Order si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong mabanggit sa mga pagdinig. Posible ring dumulog ang DPWH sa Anti-Money Laundering Council. Pansamantalang pinayagan din ng DPWH ang kanilang mga kawani na huwag magsuot ng opisyal uniforme bilang proteksyon laban sa anumang uri ng bullying at harassment. Nanawagan naman sa Secretary Dizon sa publiko na huwag agad husgahan ang mga naka-uniformeng kawani ng DPWH dahil hindi lahat ay sangkot sa anomalya. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.